Let the bass kick. Hinto, buhok mo'y Gucci, talampa kay Gucci, suot mo'y kawali pitoy, tinanggaling kay Eloy. Bongga kaday, sige lang, itaas ang kilay. Bongga kaday, sige lang, itaas ang kilay. Suot mo'y kawani pitoy, tinanggaling kay Eloy. Bongga kaday, sige lang, itaas ang kilay. Bongga kaday, sige lang, itaas ang kilay. Bongga. Masaya dito, fun and laugh, tutok na tayo. Kung gusto mo na tumawa at malimutan ng problema, fun and laugh nandito na, magbibigay sigla. Kaya't halika na, kung nais mong lumigaya, tara na, tumutok ka na. Masaya dito, fun and laugh, tutok na tayo. Kung gusto mong iyong araw ay maging makulay, fun and laugh nandito na, magbibigay buhay. Kaya't halika na, kung nais mong lumigaya, tara na, tumutok ka na. Fun and laugh, load ka na dito, fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito, fun and laugh, tutok na tayo. Fun and laugh, load ka na dito, fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito, fun and laugh, tutok na tayo. Fun and laugh. Isang pakak at tsugog na morning mga ka-fun and laugh. It's new episode na naman ang ating mabubuo at isang kuwento na naman ang ating matatampok sa ating programa. Hindi kompleto ang Fun and Laugh family kung wala ang aking mga co-host na si Kumadyating Kikay, Sugar at ang Hagwapito, Day!
Ayan, bumati naman muna kayo sa ating mga viewers. Hello, mga kakikay ko dyan! Nalilito ako, ang daming sugar! Grabe! Maraming salamat po sa aking mga back-up dancers. Thank you so much for the effort. Grabe. Yeah. Talagang sinabayan nila ang aking outfit para Yeah, masabog. thank you for the Thank you. effort. Sabi nga, okay. Ikaw naman, Dex, bumati ka naman sa ating mga Fun and Love viewers. Siyempre, isang mapag-aalang araw sa inyong lahat. Grabe, isang napaka-pasabog na naman yung nakita natin ngayong araw. Siyempre, hindi mawala ang aking pick-up line para kay Sugar. Oh, pick-up lines. Okay, ano yan? Bring it on. Sugar, kung ikaw ay magiging asukal, siguro ikaw lang sapat na. Bakit? Kasi ikaw na yung kukumpleto sa tamis ng buhay ko. Grabe. Pawisan ako sa'yo. Okay, at bago pa tayo magkatanggalan ng wig, guys, no? Tuwing back to school noon, kayo ay nag-aaral pa. Ano ang inyong mga preparation na ginagawa? Ay. Ikaw, Sugar. Ikaw, Dex. Ano Ikaw sa'yo, muna, Dex? Dex. Sa akin, siyempre, yung unang-una yung uniforme. Kailangan, di ba, ang sarap suotin pag bagong laba, di ba? Correct. Totoo at bago. Bago, may baon Yes. ka na niluto ng mama mo. Yun, special Ako number naman yung mga notebook kasi 'di ba yung mga dati yung mga uso yung mga cover mga artista. So yung mga kinukulit ko talaga sila Coco Martin. Ay, si Oo, Coco oo, Martin na oo. naabutan mo? Yung Naabutan mo totoo. yun? Yung totoo. Sila. Totoo! Coco Oo, Martin sila. na inabutan mo? Oo, sila Derek Ramsey, ganyan. Wow. Mga hang talaga yung mga anak ko nila na ma-cover sa notebook ko. Akala ko si Susan Roses na nabutan mo eh. Anyway, guys, so ano man pa yan, guys, no? Lahat tayo napakasarap balikan na maging estudyante. Pero huwag kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Fun and Love with Ron! And love, nood ka na dito. Fun and love, at na ma-enjoy mo. Fun and love, masaya dito. Fun and love, tutok na tayo. Tutok na tayo. Fun and love. Tutok na tayo. Fun and love. And love, tutok na tayo. At nagbabalik ang ating programa dito pa rin sa Fun and Love with Ron. At ngayong umaga, panibagong kwento at inspirasyon na naman ang inyong mapapanood dahil today, sigurado ang kanyang talento at galing niya sa pagiging host ay siguradong inyong magugustuhan. Kaya panoorin natin ito. Handa nang makipagkulitan sa atin ng energetic at amakabogerong radio host na si Roden Amisola. Please welcome ang amakabuget ng radio host ng 87.9 FM Radio Binyan City of Life, Mr. Roden Amisola. Yan. Hello, magandang gabi, umaga sa mga nanonood and Yes. sa'yo din. Ay, kamusta ka naman? Hello, sir. Okay na okay naman. Nice meeting you at maraming Nice meeting salamat you. sa pag-imbita sa akin sa iyong My programa. pleasure. Ayan. Maraming salamat. At syempre, bago tayo mag-start, have a seat and welcome Thank you sa so aming munting much. set. Ayan. Yes, thank you. Ayan, pero syempre ba, ay nakabati ka na sa ating mga viewers, di ba, Sir Roden? Pero, Yes. ayan, so, kamusta ba si Sir Roden? Kwentuhan mo naman ng ating mga viewers. Okay lang naman ako actually, but napakaraming ganap. Talagang sunod-sunod yung mga ganap ko this past few days. Actually, kakagaling ko din sa ball kahapon. Nag-host din ako. So, medyo pagod. And talagang, pero kahit pagod, talagang inano ko na makapunta dito ngayong araw na ito. Talaga. At sobrang nagpapasalamat kami at napunlakan Yes. mo talaga kami dito, Oo di ba? naman. Ayan, so pag-usapan naman natin si Rodeno, paano ka ba nagsimula sa pagiging isang event host? Okay. So, nag-start ako actually sa pagiging event host nung way back, I think 2021. That was 2021. And talagang nag-start ako in a way na sa mga celebration lang ng family hanggang sa
naging gusto ko yung fashion na yun, yung pagsasalita sa maraming tao and yung pakikipagsalamuha sa napakaraming tao. And hindi ko rin nila-expect actually na kaya kong humarap sa napakaraming tao. But I think that was started nung ako ay naging social media influencer and vlogger nung pandemic time kasi nasa bahay lang tayo. Oh, so mas na-develop pa yung Yes. skills mo sa pagsasalita. Yes, kasi syempre, nung pandemic time, ang kaharap ko lang is camera. Tapos parang feeling ko may mga nanonood. So kinakausap ko sila. Tama. Hanggang sa dumating sa point na, dumating na sa point na gusto ko na rin yung tao talaga na nakaharap ko na gano'n. Oo, yung So, parang face-to-face. Yes. Okay, pero sino naman yung nagtulak sa'yo para pasukin ng isang pagiging event host? parang wala. Parang bigla na lang Nagustuhan talaga. mo lang. Oo, kasi Yes. pandemic yun eh, no? Oo, pandemic time. Lumabas yung mga inner skills natin Yes, na parang totoo. pwede pala. Yes, yung tayo introvert na bigla naging extrovert. Extrovert, Diba? May ayan. mga ganun. So, nako-convert din talaga siya. Oo, yes. Hindi lang pala religion yung nako-convert. Oo, kailangan talaga nagbabago. Hindi lang tayo dapat nasa isang position lang. Kailangan nagle-level up tayo. I agree. Pero matatandaan mo pa ba yung unang event na parang malaking event na unang nag-host ka? Siguro yung pinakamalaking event yung may nag-concert. I forgot kung sino yung nag-concert. Pero sa school namin yon. And then the audience was actually 500 to 1,000 yung audience. So super dami. There was a huge crowd. Yes, huge crowd talaga siya kasi concert siya. So hindi ko siya ine-expect na ako yung magiging host doon. So ayun yung pinakamalaking event na pinag-hostan ko. Oh, pero so far, ano yung pinaka-memorable doon? Memorable, I think, mga weddings. Weddings. Kasi lahat ng weddings na hino-host ko was actually memorable. Kasi unang-una, ang dami kong natututunan in the future, like yung pag-share nila ng mga relationships nila, yung mga history ng relationships nila. So, ang dami kong natututunan sa bawat mga events na pinupuntahan ko. Oo, talaga. kumbaga, part ka ng naging journey nila, no? Yes, kumbaga, oo. And I'm so thankful sa lahat ng mga naging wedding na ako yung kinukuwang host. Wow. Pero, eto naman, no, paano mo naman naipasok yung pagiging isang vlogger? Ayun nga, like what I said kanina, yung pandemic time. Okay. No, kasi nung pandemic time tayo, nasa bahay lang tayo. Totoo. Oo, talagang... Pero ngayon ba ay nagva-vlog ka pa din? Social media influencer na lang. Pero sa vlogging, kasi when it comes to vlogging, ayun yung sa YouTube. Yes, Mostly YouTube yes. talaga. Like parang Yung may focus... weekly na Oo. kailangan i-upload. Yes. Oo. Pero ngayon, sa social media na lang, social media influencer na lang, sa mga reels, sa mga videos, and sa mga post na lang sa social media. Oo, especially sa mga events mo, no? Kasi Yes. isang magandang marketing tools talaga yun, di ba? Yung nakikita yung mga events. Totoo. And actually, ang sarap sa feeling na may mga taong sumusuporta sa'yo talaga. And ayun yung talaga nagpupush sa akin para i-continue yung mga ginagawa ko sa life, yung mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Oo, yun yung pinaka-importante, yung support system talaga na meron tayo, no? Yes. Pero meron bang dumating sa point in life mo na parang ayoko nang mag-host, parang nakakapagod pala? Wala pa so far, wala pa. Pero yung, I think, kung meron man ako nasabing ganyan sa pagbablog ko, sa pagiging social media influencer ko, nung pumunta na sa point na may mga million views na ako. Kasi pag million na yung views mo sa social media, may mga bashers ka na din. Oh, yes. So hindi lang puro supporters, pero magkakaroon ka na ng bashers. Pag millions of views na yung nakukuha mo sa social media. Engagements, yeah. So and then nababasa ko yung mga comments, and then parang doon ako parang napanghihinaan ng loob. Pero naisip ko na gawing inspirasyon yung mga bashers also. And then, kinukontinue ko lang yung ginagawa ko. Kasi kahit bashers sila, ang dami nilang benefits na binibigay sa atin. Kahit ikaw, pag may bashers ka, Yes. ang laking benefits noon. Unang-una, kahit anong comment nila doon, dagdag yun sa monetization natin, sa views natin. Talagang nakakadagdag siya. And more importantly, engagement. Yes. And thankful pa rin ako sa kanila kasi nag-e-effort sila. Ayan. 'Di ba? May effort, oo, 'di ba? Totoo. Kasi parang kung hindi sila interesado, bakit parang pupunta ka pa sa profile namin at mag-iiwan ka ng mga comments, di ba? Kaya talagang nag-e-effort sila. So, yung mga bashers natin, mga supporters din natin yan, ng pailalim. Totoo. At kumbaga, may ganun. lihim na galit. Oo. Yeah. At inggit. Inggit, totoo. Yes. Anyway, sa pagiging event host ba, ano ang pinakapagsubok nung nagsisimula ka pa lang? Siguro, yung pagsubok ko sa pagiging event host is yung talagang mga part na magkakaroon ng mga technical problem. Oo. Kasi hindi mo masasabi yun eh. Like, may mga changes
yung mga ganon, yung on the spot na pagpapalit ng script, on the spot na mayroong technical problem. So, ang hirap ng mga ganong klase ng scenario. But you need to handle those things talaga in a professional way. Talagang kailangan magawan mo ng paraan, maitawid mo, kailangan maging successful. Kasi sa'yo nakasalalay yung bawat programa at yung event, di ba? I agree. At saka, di ba na-mention mo kanina, ang isa sa pinaka-favorite mong event ay yung kasal. Yes, Diba? yes, And yes, minsan, hindi naman yung bride and groom yung problema. Nakaka-experience ka ba na minsan yung mga family members pa yung problema? So far, wala pa naman and lahat sila actually masaya naman sa service na Sa ginagawa. service, Oo. Actually, ang tataas din ng mga tip kaya gusto ko yung mga wedding kasi imbis na ang dami nilang binibigay na tip, ang dami nilang lessons na binibigay din sa akin. Oh, that's good, no? Pero sa ngayon, di ba sabi mo, nag-stop ka na sa pagba-vlog? Yes. So, ang pinaka-focus mo na talaga ay mga events? Yes, hosting, ang focus ko ngayon so far is hosting, pagiging social media influencer, pagiging endorser, and pagiging radio host. Wow, in terms of endorsement, so ibig sabihin marami ka nang nakuhang mga endorsement nito. Yes. So Yeah. far, I think mga nasa 30 na yung mga endorsements brands natin. Wow, ano yung may pinakamalaking deal? I-share mo naman sa ating Yung mga pinakamalaking brands. yes. I think isa dyan ay Mr. Donut. Ayan, Wow! Mr. Donut. Oo, yes, And then, so far, ang marami ngayon puro mga, yung mga derma, yung mga, ayun. Clinic, oo, madami mga talaga clinic, yan. Oo, ayun, yes. so far. Mga And then aesthetic clinic. Yes, mostly nung mga dati, mga milk teas, and so on and so forth. So, madami din kahit papaano. Okay. Si Rodel ba ay mahal maningil sa mga events? Ang hirap na question yan. Malay mo, may mga nanonood sa atin, di ba? Na, pwede pala to. Actually, it depends sa events eh. Oo, lahat naman ng events talagang pinupuntahan ko, lahat inaano ko pag ini-invite ako. Pero siguro ang hosting lang na hindi ko talaga ina-attendan ay funeral. Oo, yes. Oo, kasi ayun ang pinaka-challenge sa akin. Siguro, yes. kailangan ko, kung ako talaga i-host sa funeral, kailangan mataas talaga. Kasi hindi ako para doon. Kasi yung energy ko, hindi pwede sa pang-funeral. Oo, Kasi tama. baka imbis na magluksa sila, mag-party sila sa energy Totoo. ko. So, kasi ganun yun eh. Kailangan naka-line up yung energy mo dun sa event na meron ka. So, for example, pupunta ka sa funeral, hosting ka, so kailangan talagang malungkot ka, nakikiramay ka You have din. to set the mood, di ba? Kung ano yung Kaso mood. ang problema nga sa akin, hindi Energetic. Ang mga bugera nga yung Oo. intro eh, di ba? Kaya talagang negative talaga dun sa ganon. Pero kung kaya naman nilang yung mataas na offer, sige, pagkakayanin natin. Oo, tama. At saka, alam nyo guys, yung talent, hindi tinatawaran yan. Oo, diba? totoo yan. Actually, Diba? ang daming ganyan. Yung ang taas-taas, yung TF mo, ang galing-galing sa pag-aano na Yes. pwede So, pa bababaan, ganyan. totoo. So, kung gusto niyo ng mababang talent fee, it's either na iklian yung oras. Kasi nasa oras yun eh. Ako kasi pag sa mga hosting ko, talagang oras talaga yung inaano ko. Like, for example, 3 hours. So, yung TF doon is pang 3 hours. So, Tama. ngayon, kung namamahalan ka doon sa price na yun na pang 3 hours, bababaan mo yung oras, hindi yung TF. Tama. Pero yung quality, di ba, nandoon pa Yun. rin. Oo, nandun Yes. pa rin yung quality ng service. I agree. Sa sa iyong pagiging event host, minsan ba naka-encounter ka na client na gusto ng mas bonggang hosting pa? Kumbaga hindi na satisfied sa naging hosting stint mo. So far, wala. Wala pa naman ako Wala pa, na-encounter. okay. Lahat naman natutuwa sila sa ginagawa ko talaga. Kasi talagang in-interview ko, like, gusto niyo ba ng masaya? Sobrang saya. Yung sinasabi ko talaga sa kanila, in a meeting pa lang na, anong prefer nyo? Formal ba? Ganito, ganyan. So, nakadepende din sa kanila yon. So, ganun din. Ganun Oh, talaga. I see. So, di ba bukod sa pagiging event host, ay isa ka ding radio host. Yes, Tama? yes. Oh, syempre, hindi naman tayo papayag na hindi tayo bigyan ng isang sample ng pagiging isang radio host ni isang Roden. Actually, yung pagiging radio host, para rin siyang hosting. Yes. Okay, so ibibigyan natin yan ng example. So, ito, ayan, kunyari, start na. Okay, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng tagapakinig natin sa 87.9 FM, sa Radyo Binyan. At manood lang kayo at tumutok lang kayo at makinig lang kayo dahil hanggang mamaya ay puro saya at kulitan ang ating gagawin. Kaya naman tumutok lang at manood at sumuporta ngayong araw na ito dahil marami kayong matututunan para sa araw na ito.
Wow naman! Napakagaling naman. Parang feeling ko, ano yung online verse ang aking pinakikinggan. Online verse. Ano? Pero wait a minute, bibitinin muna natin ang ating kwentuhan sa ating guest na si Roden. Yan ay sa pagbabalik ng iyong programang sigurado ang fun at sureness ang laugh, ang Fun and Laugh with Nood ka na dito, fun and laugh at na-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Fun and laugh. Tutok na tayo. Fun and laugh. At nagbabalik ang ating programa dito pa rin sa Pinoy Extreme Channel at kasama pa rin natin ang guest for today na si Roden. Ulit, kaya naman Roden, bumati ka muli sa ating manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao or nasaan man sila around the world. Ayan, sa mga nanonood ng Fun and Laugh with Ron, maraming salamat at tumututok pa rin kayo hanggang ngayon sa lahat ng nanonood dyan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat at tumutok lang kayo at manood lang kayo dahil marami pa kaming gagawin ngayong araw na to, di ba? Wow, yes. Yes. Just enjoy. Just enjoy the Yes. show. Ayan. Dito Roden, no, nagkaroon ba minsan sa iyong sarili na doubt na baka walang sumuporta sa'yo, manood sa'yo sa mga vlog or as a radio host? Wala naman. Actually, wala naman. Pero ayun yung mga starting ako. Yung starting ako. Kasi syempre pag nag-uumpisa ka pa lang, talagang oonti lang yung mga sumusuporta sa'yo. Like parang 1 views, 2 views, 3 views, 4 views to 100 views lang. Totoo. And then, sabi ko, actually dun pa lang, natuwa na ako. May 100 views lang ako para sa akin, 1,000 views na yon. So kahit yung maliliit lang na views, talagang ina-appreciate ko na siya. Kaya siguro hindi ako nagkakaroon ng doubt na sumuko sa mga bagay-bagay. Kasi kahit maliliit na bagay, talagang para sa akin, malaking bagay na yun eh. Tama. Yes, hanggang sa nasanay na lang ako. Ayun yung nagmamotivate sa akin. Kahit 10 views lang yan, okay na sa akin yun. Kasi nagbigay sila ng time and nag-effort silang manood ng views ko. And then, ayun na nga, hanggang sa natuwa na ako, padami yung views ko hanggang sa dumating na sa point na umaabot na ng million yung mga views ko sa content creations ko. Wow. So, pero ito, paano ka naman napunta sa 87.9? Ito ba ay in-invite ka or talagang nakitaan ka ng potensyal na maging radio host? Okay. So, nag-start ako sa 87.9 FM sa Radyo Binyan way back, I think 2023. Nag-start ako as a guest lang. Guest, ganyan-ganyan. We have, Binyan City Content Creators na tinatawag. And one of our members ay radio host na siya doon. Wow. Si Kuya Vin Escueta, ayun, shoutout kay Kuya Vin Escueta. So, isa na siyang radio host doon hanggang sa dumating sa point na nakikitaan niya ako ng potential. Okay. And then, nag-start ako sa guesting sa kanila hanggang sa nakita nila na parang, ay, hindi lang pang guest to, like parang pang host yung datingan At nito, pang yung regular atake. host, oo. Hanggang sa dumating sa point na nakuha na nila ako, na in-invite nila ako na pwede ba daw ako mag-host. So, ayun, pumayag ako kasi actually napakalaking blessings na maging isang radio host kaya hindi madali yun. Oo, Kasi may totoo. mga nakikinig, may mga nanonood. So, talagang mahirap yung work na yon. Pero sinaba ko talaga kasi nag-enjoy naman ako actually. So, shout pala kay Ma'am Shirby Miranda and kay Kuya Vin Escueta. Sila yung mga co-host ko sa aming programa. Wow naman. Sa Oh My Binyan. Ayan. So, Okay. ayan. Ano naman ang masasabi mo sa mga gusto ring maging isang radio host na katulad mo? Keep on doing your best lang talaga. Ayun yung pinaka-importante, huwag kang susuko. Kung may gusto kang isang bagay, ipagpatuloy mo. Huwag mong titigilan hanggat hindi mo nakukuha. Pero syempre, kailangan samahan mo yun ng dasal. Yes. Hindi lang ng dasal, pati ng tiyaga. Kasi Yes. yung iba kasi minsan talagang minamadali eh. On process lahat ng bagay, hindi lahat ng bagay gusto mong makuha, makukuha mo siya agad. Totoo. So talagang meron siyang process na talagang kailangan galingan mo, kailangan effortan mo, and bago ka mapunta dun sa gusto mong bagay at bago mo makuha yung isang bagay. Tama. At saka minsan ititest ka talaga ni Lord eh. Kung Yes. parang hanggang saan mo talaga Yes, gusto to. actually, ayun talaga yon. Kaya huwag kayong panghihinaan talaga ng loob kung gusto niyo yung isang bagay, pagpatuloy niyo lang. Tama. Pero balita namin, Roden, ay isa ka ring dancer. Ayan.
O, di ba? Natawa ka na. Siyempre, nagsasaliksik kami dito, di ba? Oo. At siyempre, hindi kami papayag na hindi mo kami mabigyan ng sample ng isang mala TikTok moves mo. Mala TikTok. Okay, sige. Push natin yan. Sige, O, push sige. na natin. Okay, Agad-agad. sige. Kaya naman, guys, music, please. Hatay sumayaw, sige walang titigil. Halina't magsaya, sige walang pipigil. Tayo'y sabay-sabay, itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Nana eyo eyo, nana nana eyo eyo, nana nana eyo eyo, nana nana eyo eyo, nana Simula ng araw ng masaya, tara sumayaw na papasigil. Thank you. At talaga namang napakagaling ng ating guest na si Ruden Amisola. Thank you so much. Maraming salamat at napaunlakan mo ang sample Oo, na parang yun. hiningal ako doon. Oo, sino ba nagsabi na tayo ay TikToker din? Dapat nga ipapabuo pa nga ni Derek yun, di ba? Oo nga, ni-request niya po daw 3 minutes yung 3 sa minutes. kanta. Ako natapos yung programa niya. Wala na kayong commercial dahil sa sayaw ko. At hindi na siya TikTok lang. Oo. Full dance na talaga Oo, full dance na siya. Hindi siya TikTok kasi 1 minute lang sa TikTok. siya. Diba? Tama, pa-production na to. Production na talaga. Ayun. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Sa ating pagbabalik ay isasalang naman natin ang ating guest na si Ruden sa segment na Song Tanong. Ay. Diba? Ang daming ginagawa sa segment Grabe. sa programa na to, no? Oo, baka patamblingin niyo pa ako dito mamaya. Yes, at sa pagbabalik yan ng iyong programang sigurado ang fun at sureness ang laugh, ang Fun and Laugh with Ron! and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Tutok na tayo. Fun and laugh. Tutok na tayo. Fun and laugh. Tutok na tayo. At nagbabalik ang ating programa dito pa rin sa ating programang kasama ang ating guest na si Ruden Amisola. Bumati ka ulit muli sa ating mga manonood mula Luzon, Visayas, Mindanao, or nasan man sila around the world, Ruden. Ayan, maraming salamat sa lahat pa rin ng tumututok at sumusubaybay sa programang ito sa Fun and Love with Ron. So maraming salamat. Tumutok lang kayo dyan at mag-enjoy lang kayo sa panonood kung nasan man kayo, kung nasa biyahe kayo, kung nasa eroplano kayo, nasa dagat man kayo, kung nasan man kayo lupalop ng mundo na nanonood ngayon, tumutok lang kayo at huwag kayong aalis, di ba? Yes, correct. Yes. Mamaya na kayo lumipat ng ibang channel. Tama. Dahil ngayon ay susubukan natin ang iyong galing sa musika. Dito sa ating segment na Song Tanong. Ang dapat mo lang gawin ay hulaan ng musika na iyong mapapakinggan. Ngunit kapag ito ay hindi mo nasagot sa loob lamang ng 3 segundo, ay ikaw ay may consequence. Ano kaya yan? Ayan, ang consequence ay sasayiwin mo ang isang TikTok dance. Oh, sige. TikTok dance again. Yes, TikTok Walang dance again. kasawa-sawa tayo sa TikTok. At mukha namang nag-enjoy ka doon. Yes, kailangan natin mag-enjoy. Tama. Kaya naman, ready ka na ba, Rode? Okay, ready na. Okay, kung ready ka na, simulan na natin ang Song Tanong number 1. Three, 2, Seryoso ba? Ay, gano'n kaiksi. 1. Ay. Ang iksi Hindi naman mo na- doon. Ano ang tamang sagot? Never enough. Never enough. Pero piano lang yung narinig ko. Nagigigil din ako. Paki-icy music. Kaya naman, music please! Okay. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may mapala. Walang mawawala, kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hey, yes! Thank you! At syempre, hindi pa tayo natatapos. Ay, hindi ba? Oo, kasi May more kasunod TikTok pa. Ay, more TikTok. Kaya Okay. naman, Song Tanong number 2.
3, 2, Ano yun? 1. Pag-tiktokin nyo na lang ako hanggang mamaya. Tapusin na natin to. At ang tamang sagot ay tala. Tala. Oo. Okay. Kaya naman, TikTok Isabit dance, nyo na ako sa please. tala. Kung gusto mo, Ajabuan. Ano mo lang ako. Gusto nyo kayo tatlo, ha? Okay. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ayan. Kaya nyo pa ba? Parang nasusubsub na kayo. Kaya pa. Oo, kaya Nag-enjoy pa. pa daw sila. Kaya naman, song tanong number 3. And 3, Yun. 2, Sabi ko sa inyo, pag tiktokin nyo na lang ako hanggang 1. mamaya. At ang tamang sagot ay hindi kita malilimutan. At hindi namin makakalimutan tong jumbo hotdog. Oo, maumay kayo sa jumbo ko. Kaya naman, music please. Maumay kayo sa hotdog. Okay, baga natin ito. Oh! At Juday. Okay na yun. Ayan. Narayumahin ako rito. At hindi pa tayo tapos, Ay, ha? hindi pa? Meron pa Hindi ulit? pa. More song, more dance Oh pa my to. God. Pangalawa to, Pang-apat na to. Okay, 4K talent fee na to. Okay, sige. Kaya naman, song tanong number 4. And 3, 2, Yun. 1. Kaya naman, Ano yun? music please! Ano muna yung song? Ano Ano pa? title? Ay, kasi gusto talaga direct yung mga ganitong movies. Okay na yun. Okay na daw yun. Baka may SPG na yung programa nyo. At ang ating last, Ah, may meron isa pang pa? May isa pa. 5K na Five to. Okay, 5K. Sige. Kaya naman, song tanong number 5. And 3, Ano yun? 2, Parang may dumaan. 1. Parang may dumaan lang na ano. Kaya naman, Roden, Sige, 5K to. music please. For the ladies. Hey, girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. You're deaf. My girl, you a champion. Bubble like a bubble for a cause. Bubble for. Grabe, pinagpawisan ako. Ayan, talaga namang napakagaling at sports ng ating bisita na si Roden. Pero bago tayo matapos, meron ka bang gustong i-promote, pasalamatan, i-shout out, or gustong i-complain sa programang ito? I-complain. I-report, meron. Joke. Charot lang. Okay. Ayan, iniimbitahan ko kayong lahat na manood at sumubuybay sa aming programa sa Radyo Binyan 87.9 FM. Mapapakinggan at mapapanood nyo po yan sa Radyo Binyan at sa radyo naman mapapanood nyo naman po, mapapakinggan nyo yan sa 87.9 FM station. At syempre, iniimbitahan ko din kayo na i-follow ang aking mga social media platforms sa aking Instagram, Roden Amisola, sa TikTok, and sa aking Facebook page. Ayan. And syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Magpo 400,000 almost followers na tayo sa lahat ng social media accounts. So, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay sa akin at sa aming programa sa Radyo Binyan 87.9 FM. Mga ka-fun and love, isang oras na naman ang lumipas at isang kuwento na naman ang nabahagi sa ating programa na punong-puno ng saya at tawa. Magsama-sama muli tayo next week sa isang episode na naman na punong-puno ng saya, kwentuhan at kulitan kasama ang panibagong bisita. At para naman sa ating mga gustong balikan na episode, maaari nyo itong mapanood sa ating YouTube channel na Fun and Laugh with Ron. At
patuloy naman kaming subaybayan sa ating mga social media accounts on Facebook, Instagram at TikTok na at Fun and Love Official. At patuloy rin naman na samahan ng ating online kabugera star host na si Queen Botcha at Axel Romeo sa ating Fun and Love online kwentuhan. At syempre salamat din sa ating mga Fun and Love dancers. At maraming salamat sa aking mga co-host, ang komedyanteng Kikay, Sugar at ang ating gwapitong Dex. Ayan, at ako naman ang inyong fantastic TV host, Ron. Hanggang sa muli ito ang inyong programang sigurado ang fun at sureness ang laugh, ang Fun and Laugh with Ron! Nood ka na dito, Fun